Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Maria Hilda Yaneza at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ipinagpatuloy ng lungsod ng Taguig sa pamamagitan ng Office of Senior Citizens Affairs o OSCA at Barangay Affairs Office o BAO ang house-to-house na pamamahagi ng mga regalo para sa mga kaarawan ng mga senior citizen mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ngayong Setyembre. Ang mga senior citizen mula sa Barangay New Lower Bicutan, Barangay Calzada, Barangay North Signal at Barangay San Miguel ay masayang tinanggap ang cash gift mula 3,000 hanggang 10,000 pesos depende sa kanilang age bracket. 3,000 para sa edad 60 to 69 years old, 4,000 naman para sa edad 70 to 79 years old, 5,000 para sa edad 80 hanggang 89 years old at 10,000 sa mga edad 90 to 99 years old. Sinimulan na rin ng lungsod ang pamamahagi ng mga birthday cash gift sa inisyal na listahan ng mga senior citizens mula sa 10 EMBO barangays kahapon dahil bahagi na rin sila ng Taguig. Binuksan na rin ang isang one-stop shop volunteer center sa kahabaan ng Sampaguita Street sa Barangay Pembo kung saan maaaring pumunta ang mga benepisyaryo at ilista at i-verify ang kanilang sarili para sa kanilang birthday cash gift. Maaari din silang tumawag sa mga sumusunod na hotline numbers para sa mga concerns at katanungan: 0966-170-3025, 0926-661-2230 at 0926-661-2234 para sa Globe at 0962-059590 at 0950-356-1320 para sa smart users. Bilang isang caring city, inuuna ng Taguig ang kapakanan ng mga senior citizen nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng house-to-house delivery ng libreng maintenance medicines para sa mga may diabetes, hypertension at asthma. Namamahagi din ng lungsod ng mga libreng wheelchair, tungkod at hearing aid. Noong 2019, binuksan ng Taguig ang Center for the Elderly, isang pioneer wellness hub sa bansa para sa mga senior citizen. Ito ay isang 5 palapag na gusali na may therapy pool, sauna, gym, yoga at ballroom area, massage room, sinehan, rooftop garden, recreation area at clinic na nag-aalok ng pahinga at pagpapahinga sa mga matatandang Tagigenyo na naghahangad na makapag-recharge. Maligayang kaarawan sa ating mga Tagigenyong lolos at lolas. Binabati ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang lokal na pulisya ng Taguig City Police Station dahil sa pagiging best in anti-illegal drug operations sa Metro Manila. Ang pagkilala ay ibinigay ng National Capital Region Police Office sa ginanap na 122nd Police Service Anniversary sa Camp Bagong Diwa sa Barangay Lower Bicutan noong August 10, 2023. Itinatampok ng parangal ang hindi natitinag na dedikasyon ng puwersa ng pulisya ng lungsod sa pagpuksa ng mga aktibidad ng iligal na droga sa loob ng komunidad. Sa kanilang tulong, nakamit ng lungsod ang mga makabuluhang milestone sa seguridad. Pangunahin dito ang pagdeklara ng 10 barangay bilang drug-cleared ng Regional Oversight Committee o ROC on Dangerous Drugs. Ang mga barangay na ito ay San Miguel, Katuparan, Bambang, Calzada Tipas, South Daang Hari, South Signal, Ligid Tipas, Santa Ana, Fort Bonifacio at South Signal. Mula Enero hanggang Agosto 2023, nagbunga ng kahangahangang resulta ang Taguig City Police mula sa pinaigting na anti-criminality operations nito na nakatuon sa paglaban sa mga aktibidad ng iligal na droga na nagresulta ng pagkakaaresto ng kabuoang 1,168 na individual sa 757 drug-related operations na isinagawa. Nasamsam din sa mga operasyong yon ang 2,877.19 grams ng shabu at 3,444.03 grams ng marijuana na may pinagsamang street value na lampas na 20 million pesos.
Tiniyak ni Taguig City Police Chief Police Colonel Robert R. Baysa na ang lokal na pulisya ay nakatuon sa pagtiyak ng kapakanan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pinakamataas na pamantayan ng pagpapatupad ng batas at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Mainit na tinanggap ng mga mag-aaral ng RP Cruz Senior Elementary School ang mga executive ng Nestle SA at Philippines sa kanilang pagbisita noong August 31. Ito ay tanda ng isang dekada ng pagtutulungan sa Nestle Wellness Campus Program, isang school nutrition initiative para sa grade 1 to 10 public school students sa pakikipagtulungan ng Department of Education at Department of Health. Ang programa ay nagtuturo sa mga mag-aaral at mga magulang ng malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng masustansyang mga pagpipilian sa pagkain at regular na pisikal na aktibidad. Sa kanyang mensahe, hinimok ni Mayor Lani Cayetano ang mga mag-aaral na pahalagahan ang kabutihang ipinaaabot sa kanila sa pamamagitan ng pagiging responsableng mag-aaral. Mga executive mula sa Nestle SA. Dear students, that you will value the importance of this program. And I want you to realize this. More than the material things that will be turned over today, I hope that you will acknowledge the goodwill that's priceless. The goodwill that is being extended to us by our Nestle family is something that I want you to keep close to your heart. No? Kabilang ang Global Head ng Strategic Business Units and Marketing and Sales, Bernard Munier, Deputy Head of Operations Stephanie Pullings-Hart, Head of Operations Magdi Batato, Global Chief Marketing Officer Od Gandon, Head of Technical in Zone Asia, Oceania, Africa, si Christian Schmidt, gayon din ang Presidente at CEO ng Nestle Philippines na si Kais Marzuki, Head of Corporate Affairs Jose Uy III, Head of Supply Chain and Procurement Anderson Martins, at Head of Technical Edgardo Aguilera ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa mainit na pagtanggap. Kinalugad nila ang mga booth at silid-aralan upang masaksihan ang pagkilos ng Nestle Wellness Campus. Nag-aalok ang isang Milo van ng komplementaryong Milo drink at ang mga booth ay nagpakita ng mga produktong Nestle na ginagamit sa mga recipe, dekorasyon at mga proyekto sa pag-recycle. Ibinahagi ng mga mag-aaral sa bawat booth ang kanilang mga natutunan mula sa Nestle Wellness Campus Program na nagbibigay diin sa kahalagahan ng isang masustansyang dieta, aktibong pamumuhay at pangangalaga sa kapaligiran. Dumalo rin para ipakita ang kanilang suporta sina Assistant Schools Division Superintendent Dr. Quinn Norman Areza at Chairman ng Committee on Legislative and Executive Relations Councilor Jomil Serna. Ang Taguig bilang isang transformative, lively at caring city ay ibinabahagi ang pananaw ng Nestle sa isang malusog na Pilipinas na walang malnutrisyon at kawalan ng pagkain. Pinagdiwang ng Taguig City ang Sight Saving Month kasama ang Prevention of Blindness Program sa Lakeshore Hall noong August 31 alinsunod sa National Policy on Prevention of Blindness. Tinitiyak ng programang ito ang pantay na pag-access sa mga dekalidad na serbisyo sa pangangalaga sa mata. Tinaguri ang I Care for You, a Sight Saving Month celebration. Ang kaganapan ay nagpapataas ng kamalayan sa pangangalaga sa mata at pag-iwas sa pagkabulag bilang bahagi ng agenda ng Caring City ni Mayor Lani Cayetano. 350 residente ng Taguig na may edad 20 to 35 ang nakatanggap ng libreng vision screening, eye check-up at konsultasyon. Ang mga Taguigenyo na makikitang may error of refraction ay makakatanggap din ng libreng salamin sa mata na may tamang marka. Ang iba pang mga serbisyong medikal tulad ng HIV at Hep B screening, HPV vaccination at cancer screening ay ibinigay din. Sa lungsod ng Taguig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200, Taguig Rescue 0919-070-3112, Taguig PNP 028642-3582 o 0998-598-7932.
Taguig BFP 028837-0740, 028837-4496 o 0906-211-0919. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Maria Hilda Yaneza at ito ang Taguig City Daily Report.